eto na nga. Ayan na. Oo, alam nyo, natatawa talaga ako dito kay Petra. Simula nung ano lang, konting chikahan lang ng konti. Simula nung nagkaroon ng issue doon sa kanyang liderato, 'di ba? Yung pagkakapalit niya kay Tito Sen. Marami talaga naglabasan ng mga tawag dito, mga dating lumabas na issue patungkol kay Petra na siya nga ay bading. Oo. Sinasabi rin ni Mami Pebbles, legit daw, bading daw yan, di umano, Alan Petra. Oo. At props lang daw, di umano, ayon din kay Mami Pebbles noon na post niya na yung kasal-kasal daw niyan, pautot lang. Oo. Kaya napapansin nyo mga kaiksena, simula nun at nagkaroon na nung the Senate is under attack, ang galawan niya, nagpipiling barako, tinan mo. Diba? Talagang nagpatina pa, kahit hindi naman ganun kakapal, nagpatina na ng balbas, bigote. Diba? Ano yung nandito direct? At. Oh, yan. Sige, tuloy natin. Ngayon, eto na po ang trending mga kababayan ko. Senator Ping Lacson versus Cayetano. Ebidensya daw, di umano, umano'y anomalya sa Taguig ay nasa ombudsman na. Patay ka diha dito, Peter. Pero na! Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Ano yun? Luis Aradaza Quijano. Bakit nilahit ni Buday si BBM na mukhang bangkay? Saan yan? Send mo nga sa page ko. Itirahin ko yung putang inang vice president na naman na yan. Parang tanga talaga, no? Hindi pala parang tanga lang. Tuloy. So, eto na nga. Nako, yari ka. Nasa Office of the Ombudsman na raw ang mga resibo sa mga umano'y maanumalyang proyekto sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, patong-patong na kaso ang posibleng harapin ng mga sangkot dito. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe. Patay. Isininitinaan ni Senator Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap niyang ebidensya kaugnay ng mga umano'y questionable infra projects sa Taguig City. Sa kanyang post sa X, this morning, we turn over to the Office of the Ombudsman for their further evaluation and motu proprio investigation. All the documentary and testimonial evidence, i.e., tama babasa ko, official records culled from government websites, while others were supplied by reliable sources that we have gathered so far. We are looking at cases of slander, malversation, violation of the Anti-Graft and Corruption Practices or RA 3019, etc., 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 etc. mo. Tuloy natin. sinabi niyang ang mga ebidensyang nakalap ay mula sa mga government website at ilan sa mga pinagkakatiwalaan niyang source. Ito, babasahin ko. We are looking at cases of plunder. Yun na ba? Ito na, dito na pala ako, tumalon ako. Just as we thought last year that the Bulacan was the microscope of flood control project anomalies, Taguig is something else. Employing old and new tricks like passing off an illegal reclamation project, a slope protection structures with several ghost projects, excuse me, cases of double appropriation, recycled photos belonging to the past and already completed contracts to bill and collect for the new ones, all controlled by one person, dating, tama ba? O dating as far back as, o dating, Tagalog, no? Dating as far back as 2019. Nasisipat daw niya ang mga posibleng kaso ng plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA number 3019. Welcome na. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? IE? Anong obig? Hindi ba huge?
Oh, tuloy natin, ha? Oh. Aman para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang hakbang na ginawa ni Senator Lacson. Ang ikinagulat lang daw niya ay nang ikumpara ang Taguig sa nangyari sa Bulacan. I welcome that because in the same Hindi naintindihan ni Alan Peter Cayetano yung sinabi ni Ping Lacson. Sabi niya doon, parang ang intindi ko ewan ko yung intindi ni Cayetano bilang isang abogado. Mas matalino yan, syempre abogado yan kaysa sa akin. Pero tama ba ako? Sa akin, sa pag-aintindi ko, kinumpara doon ni Senator Ping Lacson yung mga anomalya na meron sa Bulacan na nangyari na may hahalin tulad na dati ng proyekto na nadodoble-doble tapos gagamitin at kukuha ng ibang picture o larawan na kunyaring tapos na para lang makakolekta at makahingi na naman ng bagong pondo. O sabi nga, bill and collect. 'Di ba? Yun ang intindi ko eh. Ewan ko lang kay Alan Peter, bakit ganitong ewan ko dito. 'Di ba? So yun ang sa akin. Sinabi doon sa post, although hindi pa naman tapos lahat nung nabasa ko kanina. Ganon kasi nangyari sa Bulacan. Halimbawa may proyekto. So hindi natapos yan, kinuha lang yung pera. Sa susunod uli ng mga putang ina mga magnanakaw, yun uli ang sasabihin nila. Na hindi pa. Na hindi pa. Hindi pa tapos. Continuation. Ang gagawin naman sa susunod, tapos na. May picture na ipapakita, pero hindi yun yung tunay o actual. Iba yun. Para lang masabing tapos na at may mapakitang na finish, ibang picture ang gagamitin at makakuha ng pera. Kay Lacson is to illustrate, not compared. Yung sinasabi ko doon sa sinasabi nito ni Alan Peter, bakit daw nakonek yung Bulacan? Ganun nga yung meron sa Taguig na pakuno mo Kawatano, ganung sistema na nadodoble-doble, namimiki ng larawan para makasingil ng bayad sa yung mga kontraktor, di ba? Sa akala ni Lacson, yung sa Bulacan na yung pinakamatindi, yun pala mas matindi pa yung sa Taguig. same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko, Putang ina mo. Bading. Alam mo, yung mga ganyan na nagpe-pretend talaga na magpaka lalaki look, magpaka ganyan. Alam nyo, ito huwag kayo maingay Diba? Hindi yung religion yung tinitira ko Diba Christian yan? Tama ba? Diba Christian yan? Paki-verify nga para hindi ako magkamali. Christian siya, diba? Ka-religion ni Banat Bay. Magtataka pa kayo. Diba? Paki-comment. Ngayon, so eto na. Singit ko lang. So kami, nagsisimba kami. Si Marites kasi Christian Katoliko ako So nagsisimba kami sa CCF ba yun? Oo. So ngayon, one time, hindi ako nagkakamali Siya yun Hindi pa siya hindi pa siya senador nun. Parang nakita ko talaga siya yun hindi pa siya senador. Alam niyo yung nandun siya sa may harapan, malapit talaga siya sa may pastor. Sa may pastor kami, halimbawa, ito kami dito siya sa banda dito, pero hindi kalayuan. Nasa bandang siya sa first row, nasa third kami. Pero hindi malayo. Malapit. Halos kita mo siya. Yung aura niya iba. Yung upo niya iba. Hindi lang sa nakaganon yung paa. Yung alam mo yung mga bading-bading na mga nasa mga pasosyal na mga ganon, oo. Boom. Yung ganon Oo, intindi. Boom. Sabi ko, ginanon ko si Mar. Tinan mo si yun, di ba? Si Kawat, si Boy 10K yun, di ba?
Sabi, kumingay dyan. Kinukulit ko kasi. Tinan mo, ayun, oh. Hinahanap ko si Banat Bay. Subscribe na agad sa channel na Iba, oo, iba. Iba talaga. Kahit naman yung nakita siya sa mall, di ba, na sinisigawan siya, yung 10K namin, nasa na? Yung lakad, hindi lakad lalaki. Iba. Lakad, iba ding talaga eh. Ko lang naman sa tamang venue, tamang panahon. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now, and ako 1998 till now bilang congressman. Pagtitiyak ni Cayetano, hindi siya papaapekto sa hakbang ni Lacson dahil kailangang tumutok sa trabaho at isa rito ang pagiging senator judge sa impeachment trial ni VP Sara. Umaasa siya na lalabas din ang katotohanan sa dulo kaugnay ng mga akusasyon sa kanya. Meron pa kayong SEA Games nadagdagan tuloy kayo ng mga iimbestigahan sa inyo. ng flood control scandal. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel. Wait lang, para fair tayo. Tignan naman natin ang balita ng GMA. Nasa ombudsman na ang mga isinumiting ebidensya ni Senador Ping Lacson kaugnay ng mga questionable umanong infrastructure project sa Taguig. Ang alegasyong may ghost project umano sa mga ito. Tinawag na malisyoso ni Senador Alan Peter Cayetano, mister ni Taguig Mayor Lani Cayetano. Malisyoso. Oy, bakla, Peter, ikaw yung malisyoso. At nakatutok si Ian Cruz. Isinumiti na raw ni Senador Ping Lacson at kanyang team sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang kanilang nakalap tungkol sa umunoy mga questionabling infrastructure projects sa Taguig City na baluarte ni Senate Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano. Naniniwala si Lacson na sapat na ang mga ebidensya para magsampa ng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft law laban sa mga responsable. Ani Lacson, kakaiba ang mga anomalya sa Taguig sa mga questionabling flood control projects na una nilang nadokumento sa Bulacan. Gumamit umano ng old and new tricks ang mga infrastructure projects sa Taguig. Kabilang anya ang pagpapanggap sa isang illegal na reclamation project bilang mga slope protection structure na may kasamang ilang ghost project. May mga kaso rin umano ng double appropriation at pag-recycle ng mga larawan mula sa mga luma at tapos ng kontrata para singilin at kubrahin ang bayad para sa mga bagong proyekto. Lahat anya ito, isang tao lang ang kumontrol simula 2019. Mula 2020 hanggang 2025, nasa 14.5 billion pesos anya ang infra projects ng Taguig. Sa kanyang panig, sinabi naman ni Cayetano na welcome sa kanya ang mga isinumiting dokumento ng kampo ni Lacson sa Ombudsman. Nagulat lang daw siya sa pagkukumpara ng Bulacan sa Taguig patungkol sa flood control projects. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Sabi nga you use old and new tricks. Oo, sabi dito. O sabi ni Senping Lacson. Kaya nakita nila sa Bulacan, yung nangyayaring ghost project doon, pagdating sa Taguig, combine old and new tricks para makakolekta ng pera. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now, and ako 1998 till now bilang congressman. Nauna nang sinabi ni Cayetano na walang ghost project sa Taguig. Kanina, sabi niya, malisyoso ang akusasyon. But from my point of view, it's malicious because nga hindi ko alam kung ano exactly at bakit ganun ang accusation at bakit suddenly, etc. But as I told you, always ready to face the consequences. May cost parati po talaga ang lahat ng ating pakikibaka, ang lahat ng ating struggle, maging opposition, mga administrasyon. Ang asawa ni Cayetano na sila ni Cayetano ang kasalukuyang mayor ng Taguig.
sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Taguig LGU sa pahayag ni Lacson. Ayos talaga. Kubrang-kubra talaga kayo mag-asawa. Asawa, mayor. Yung isa, senador. Wow. Ngayong nagsumiti na ng dokumento sa Ombudsman si Senador Lacson patungkol sa Taguig. Iimbestigahan pa rin ba ito ng Senate Blue Ribbon Committee? Yung kay Senator Ping po, choice niya po yun. Alam nga ba naman, agawin ho namin sa ombudsman, nasa ombudsman na po yun. So, hindi ho kami papakialaman ho namin. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, kapag naisa formal na ang membership ng komite, magpapatawag na siya ng investigasyon ukol sa flood control. Isa sa lumutang na magbibigay ng pahayag sa pagdinig ang kapatid ni Senador Cayetano na si dating Taguig Mayor Lino Cayetano. What I heard is willing, he has documents and mga na pwedeng isumiti po sa Blue Ribbon. Pati nga po yung dating mayor po ng Taguig, may mga documents din po nga isusumite. So we will entertain that. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Kayo mga kababayan, mga kaiksena, ano sa palagay ninyo? Malakas nga ba ang panibagong magiging kaso ni Petra? Shoutout kay Tita Hilda, magandang morning. At maraming salamat kay Abon ako. Good day, sir, at sa lahat nagising pa. O nga, ako naman paantok na. Ano sa tingin nyo? Ito, ano lang naman, opinion nyo lang naman. Sa tingin nyo, mga kababayan ko, malakas ba? Ako sa tingin ko malakas. Kasi Ping Lacson yan eh. Boom! Siyempre, magpo-post ba yan, mga kababayan? Isipin nyo lang, common sense lang. 'Di ba? Dating PNP chief, tama? Dating police, 'di ba? So ikaw, tsaka magaling na investigador, 'di ba? Max Dry, birthday mo ba? Happy birthday. So, isipin nyo mga kababayan ko, nakakahiya kapag kumalkula siya at basta na lang nagbigay ng ebidensya sa ombudsman nang hindi ganong katibay o kalakas yung ebidensya laban kay dito kay patanginan tong si to si Petra, 'di ba? Para sa akin mga kababayan ko, hindi niya sasayangin ni Ping Lacson na masira, 'di ba? At i-post niya na agad yung pagpapasa niya ng ebidensya at kung ano-ano pang kailangan. Kaya yari talaga to. Nangangatog na yan si Cayetano at the rest ng mga Dutae senators. Walang countenance si Petra kung mali si Ping. Yan, isa pa yan. Kaya abangan talaga natin yan mga kababayan ko. Kasi iba yun pag si Ping Lacson. Meron yan. Malakas yan. Para sabihin niya kung nagpasa na siya at para sabihin niya pa na tawag dito na kumbaga ano tong sa Tagalog na yun? Malinaw at malinis, ganun. Ano to? Sa Oblo, si Alan ang presidente. Kompleto na sila doon. Malamang. Parang si Trillanes yan. Maraming fact checkers. Ganon ba? So, yun mga kababayan ko. At tawag dito. Yan. Pansamantala ko muna pong puputulin ang ating live stream kasi may estudyante ako at tinahatid natin sa eskwelahan, maagang gising. Kaya naman po, puputulin na muna natin ang ating live stream. Ano po? Kaya sa lahat ng mga nanood at nakikinig, maraming salamat po.